May babala ang China mga tol na ilalabas daw nila yung phone call recording tungkol nga doon sa new model agreement daw. Kasunduan daw yan ng Pilipinas at China tungkol nga sa dito sa Ayungin Shoal, no, yung tinatawag nilang new model. Na ilang beses nang itinatanggi yan ng Department of National Defense dahil hindi na daw nila inaalaw ang kahit na anong pakikipag-contact no dito sa Chinese Embassy, no? Pero eto sinasabi ng Chinese Embassy, meron daw silang nakausap sa Westcom, no? At meron daw phone recording 'yan. At ilalabas daw nila yung phone recording na 'yon. Ang problema mga tol, kung totoo man 'yan, no? Kung totoo man 'yan, meron silang nilalabag na kaso o nilalabag na batas dito sa Pilipinas, yung anti-wiretapping law, mga tol. And alam naman natin sanay na sanay naman ang China lumabag sa batas 'di ba? So pag ginawa nila yan mga tol, though hindi man sila makukulong dahil meron silang immunity pero pwedeng palayasin dito sa bansa kung sino man yung opisyal ng Chinese Embassy ang nasasangkot doon sa wiretapping law. So yan ang ating panonoorin ngayon. Bigyan natin ng reaction video itong balitang to mula sa News 5 Everywhere. Yan ang audio recording na magpapatunay umano sa new model agreement planong ilabas ng China mga tol. So, panoorin natin to mga tol at bigyan natin to ng reaction video. Bago yan, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa News 5 Everywhere at syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, pinag-uusapan po natin yung mga kaganapan ngayon dito sa West Philippine Sea sa ating soberanya mga tol, sa mga pagkamkam ng China dito sa ating mga nasasakupan, no? Yan ang ating pinag-uusapan. So, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. May hawak daw na audio recording ang China na magpapatunay sa new model agreement na pinasok ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Pero babala ng isang dating maestrado, pwedeng palayasin sa bansa mga opisyal ng Chinese Embassy kung mapapatunayan na ng wiretap sila. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sige, ilabas nyo China. Ilabas nyo. Unang-una, hindi dapat nakikipagkasundo ang kahit na sino mang general o opisyal ng AFP sa mga ganyang klaseng issue. Wala silang karapatan. Ang dapat nakikipagkasundo dyan, presidente lang. So kung totoo man yan, hindi i-honor ng Pilipinas yon. Pwedeng matanggal o matanggal sa serbisyo yung kausap nyo pero ang resulta niyan, palalayasin lahat kayo rito sa Pilipinas. Kasi lumalabag kayo sa batas. Okay? Hindi pa rin yan i-honor ng Pilipinas kahit ilabas nyo yung phone recording na yan. Kung si President BBM ang kausap nyo, pwede. Diba? Problema nga, wala naman Tinatanggi nga ng presidente, wala nang kasunduang ganyan. Tapos kayo sasabihin nyo, may phone call kayo, sige ilabas nyo nang mapalayas kayo lahat sa Pilipinas. Idinaan na lang sa kantang Zombie ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad ang reaksyon niya sa media nang tanungin ulit kung totoong may bagong kasunduan na pinasok ang Pilipinas at China. Noong weekend pa sinasabi ng Chinese Embassy na may new model silang pinag-usapan ng AFP Western Command o Westcom para humupa ang tensyon sa Ayungin Shoal. Na-record daw nila ang detalye ng pag-uusap na yan. Pero giit ng opisyal, dead story na ito at di na dapat pag-usapan. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Gaya ng Navy, una ng pinabulaanan ng Defense Department at Department of Foreign Affairs ang naturang kasunduan. Oo, kasi damay sila dun Ang sabi kasi nung China, may kausap sila sa Westcom. Tapos may approval daw yon ng Department of Foreign Affairs at saka ng DND, ng Department of National Defense. Where tinanggi na yan ng DFA at saka ng Department of National Defense, particular yung si Secretary Gibo Chodoro. At saka isa pa, tulad nga nung sinabi natin kanina, walang karapatan ng sino man general o leader sa mga ahensyang to, o lalo na sa Westcom, sa AFP, na makipagkasundo sa ibang bansa, mga tol. Hindi nila trabaho yon mga tol. Ang nakikipagkasundo o nagsasagawa ng mga agreement, presidente. 'Di ba? So kahit na sino pa ang kausapin nila diyan, mawawalan ng mawawalan ng tawag dito, basehan, mawawalan ng halaga at hindi ipapatupad yon mga tol. Kasi nga presidente lang dapat ang magbibigay ng kautusan o kasunduan
sa ibang bansa, mga tol. Pero sabi nga nila may ilalabas daw silang audio recording, edi ilabas nyo nang kung sino man sa inyo mapalayas dito sa Pilipinas dahil meron kayong nilalabag na batas. Paninira lang daw ito ng China. Pero sa inilabas na artikulo ng Bloomberg kahapon, Ayan China threatens to release audio secret deal with Philippines. Threatens pa kayo. China may soon release audio of purported phone call with the Philippine military official that Beijing claims is evidence of an agreement over disputed territory. Eng-eng din tong China no? Hindi sila marunong sa mga tol, hindi sila marunong pagdating sa ganito. No, China may soon release audio of a purported phone call with the Philippine military official that Beijing claims is evidence of an agreement over disputed territory in the South China Sea, according to Chinese official. Dapat naikipagkasundo kayo kay PBBM, hindi sa kahit na sino mga Philippine military. Dahil walang silbi yun. Mawawalan ng silbi yun. Kasi wala naman silang karapatan makipagkasundo sa kahit na sino mang bansa No? O mawawala sa serbisyo yon. Ibig sabihin, mawawalan ng mawawalan ng valid o may invalid yung mga kasunduan ninyo. Pero balik naman sa inyo yan kung sino man yung mga opisyal nandiyan at lalo na nag-wiretap, alam na alam ng China, winiretap yan, di layas kayo lahat sa Pilipinas. O, di ba? Eng-eng din to mga to kinumpirma ng ilang Chinese officials ang plano ng China na ilabas ang hawak umano nilang ebidensya na meron talagang agreement. Audio recording daw yan habang kausap nila sa telepono ang isang opisyal ng ating militar. Duda naman dito si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Kung totoo man daw ang recording ng tawag, lalabagin ng China ang international relations at anti-wiretapping law ng Pilipinas. Well, sanay naman tayo sa China sa paglabag sa batas. Napakarami ng batasang nilabag niyan China, hindi na bago sa kanila yan. International law, UNCLOS, di ba? Ang daming mga rules doon na nilabag nila, yung mga anti-collision law. Lahat yun nilabag nila. Kaya kung nag-iispiya sila rito sa Pilipinas, mga tol, nagre-record sila ng mga pag-uusap ng mga general, mga plano ng PCG, mga plano, baka nga sa meeting pa, sa mga closed door meeting pa nga ng presidente, pagkausap yung mga general, baka nakikinig din ton China Di ba? Di ba? Nag-i-spy sila, yung mga naglalagay sila ng mga device para marinig nila yung mga usapan. Naku po. Kailangan talaga malaman 'yon, mga tol, kasi kung totoo nga 'yon, ayan na. Layas kayong lahat. Sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. Kung ito talaga ay nangyari, dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Giit pa ni Chodoro, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng pumasok sa gantong uri ng kasunduan. Di ba? Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Hindi nila pwedeng ipilit yung sinasabi nilang kasunduan, invalid yun. Kahit sabihin natin, sige, totoo, may nakausap sila na Philippine military. Hindi tatanggapin ng Pilipinas yun kasi wala naman silang karapatan para makipagkasundo sa ibang bansa. Tanging presidente lang ang pwedeng pumasok sa kasunduan. Ganun ba katanga, kaeng-eng itong Chinese Embassy? Pinagpipilitan nila na may new model at may kasunduan silang pinasok sa Pilipinas. Hindi naman presidente kausap nila. Philippine military, kung totoo man. At may phone call pa daw silang record dito. Sige, ilabas ninyo. Dito, sana maliwanagan ang ating mga tao. Sa ilalim ng Vienna Convention on Public Relations, may immunity ang mga diplomat o opisyal ng mga foreign embassy laban sa anumang kasong sibil at kriminal. Pero ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, pwede naman silang palayasin kung may ginawang krimen. If they release that audio, that's a violation of our criminal law. Unless the other party agreed to be taped. That's committed by an embassy official of China who has immunity. We cannot prosecute, but we can expel him for... Sayang Sayang hindi natin pwedeng i-prosecute
no? Pwede lang natin gawin, palayasin lang sila rito, pero sayang, no, kung pwede lang ikulong di ba? Pero mahabang usapan pa yan kung ikukulong mo Ang dami pang ano niyan Ang dami pang babala ng China ng gagawin dyan. Sige, palayasin na lang. Violating our laws. Sa ngayon, wala pang pahayag si Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Ito yung sinasabi nila nakausap daw nila. Diba? Kaso naka-personal leave na wala naman daw kinalaman tungkol dun sa kumakalat na new model. Pero if ever na totoo man, eto si Carlos, pananagutan niya yun, mga tol, di ba? Pananagutan niya yun. Pero wala pa rin yun, hindi pa rin yun kikilalanin ng Pilipinas kasi nga presidente lang ang pwedeng pumasok sa mga kasunduan. Kaya wag nang ipilit ng China yung sinasabi nilang new model na yan. Sa ngayon, wala pang pahayag si Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa issue. Naka-leave si Carlos pero di raw ito konektado sa umano'y new model agreement. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico. Ano masasabi nyo mga kapatid dito sa sinasabi ng China? O di ba? Yung mga trap nila sila rin ang mahuhuli, mapapahamak may patreten pa kayong ilalabas niyo yung audio recording o di ilabas nyo. Nang mapalayas na lahat kayo rito sa Pilipinas. Total, mga wala rin naman kasing silbi itong mga to di ba? Huwag na nilang ipilit yung agreement na yan. Kasi hindi nga kikilalanin ng Pilipinas siyang kahit na sino pang Poncio Pilato kausap nyo rito kasi tanging presidente lang ang pwedeng pumasok sa mga agreement na ganyan. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.